Houston Rockets naging kampante, hindi natuwa si Coach Udoka at Gary Payton. Laman ngayon sa bibig ng Warriors. May reaksyon si Curry sa night-night ni Draymond Green. Tinalo ng Rockets ang Clippers, 117-106. Nanguna si Jalen Green para sa Rockets na may 31 punto. Parehong balanseng nagsimula ang dalawang koponan palitan ng puntos mula sa magkabilang panig. Ang Rockets ay nagsimula ng 7 for 11 sa field while the Clippers 6 for 13. Ang shooting ang naging pundasyon ng laro para sa Rockets na nagtala ng 48.8% shooting from the field. Wala si Fred VanVleet sa lineup kaya si Thompson ang nanguna sa gabing ito. Sa unang 6 na minuto ng laro, nagtala siya ng 4 na puntos, 1 rebound, 1 assist at 1 block. Nakakuha si Jae'Sean Tate ng kanyang unang maagang minuto ng season nang may natitirang mahigit 5 minuto sa unang quarter. Dahil wala sina VanVleet at Eason, kailangang magbigay si Tate ng kontribusyon. Naka-score siya ng layup sa unang offensive possession ng Houston sa laro. Si Aaron Holiday naman ay naglaro rin ng kanyang unang maagang minuto ngayong season na pumasok sa laro may natitirang mahigit 2 minuto sa unang quarter. Uminit si Green sa unang quarter at mukhang magiging araw niya ito. Nagtala siya ng 11 puntos sa unang quarter. Nangibabaw din ang Rockets sa rebounds sa unang 12 minuto na may 12 rebounds kumpara sa 7 ng LA. Sa simula ng ikalawang quarter, uminit lalo ang Rockets at nagkaroon ng 8 puntos na kalamangan. Nasa lineup sina Holiday, Reed Sheppard, Tate, Jabari Smith Jr. at Alperen Sengun. Si Sengun, ang star center, ay nagtala ng 3 for 6 shooting sa unang 4 na minuto. Pinanatili ng Houston ng LA sa 3 for 7 shooting. Nanguna si Jordan Miller para sa Clippers sa isang 7-0 run na nagkat ng lead sa isa. Nagtala sina Miller at Bones Highland ng karamihan ng puntos ng Clippers sa ikalawang quarter, parehong may tig-siyam para sa unang 18 puntos ng team. Gumawa si Green ng isang 3-pointer at isang layup upang magtala ng 7 sunod na puntos para sa Houston. Si Brooks ay nagdagdag ng isang 3-pointer para sa 10 sunod na puntos. Nagtala si Thompson ng 2 free throws upang bigyan ang Rockets ng 14-point lead for 12-2 run. Patuloy na kinontrol ng Houston ang laro sa ikalawang kalahati. Sa ikatlong quarter, nanatiling consistent si Green, nagtala ng 8 puntos at tumulong sa Rockets na magkaroon ng 12 kalamangan sa pagtatapos ng quarter sa natitirang 4:22 minutes game. At may 10 puntos na kalamangan, tumawag ng timeout si Ime Udoka dahil naramdaman niyang nagiging kampante na ang Rockets sa kanilang kalamangan. Pagkatapos ng timeout, nagtala si Brooks ng isang malaking 3-pointer. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng laro dahil naibaba ng Clippers ang kalamangan sa single digits. Gayunpaman, parehong tumama ng mahalagang 3-pointers sina Green at Smith Jr. upang tiyakin ang panalo. Sa sumunod na balita naman, sa laban kung saan may 6 na puntos na kalamangan ng Warriors at mahigit 10 minuto na lang ang natitira, tinawag ng Minnesota Timberwolves ang kanilang leader, si Anthony Edwards, na may isang misyon, dalhin ang team sa tagumpay. Agad namang sumagot ang Warriors, pinasok si Gary Payton para sa isang layunin, pigilan si Edwards sa anumang paraan. Nagtagumpay si Payton sa mataas na antas. Sa pamamagitan ng matinding depensa, si GP2 ang naging susi sa pagkaparalisa ng opensa ng Timberwolves sa huling bahagi ng laro. Dahil dito, nakuha ng Warriors ang isang kapanapanabik na panalo, 114-106 sa Chase Center nitong araw. Talagang agresibo sila kay Ant, ani Timberwolves coach Chris Finch patungkol sa depensang pinangunahan ni Payton laban kay Edwards. Ang pagiging agresibo ng Warriors ay naging pinakamataas sa mga kritikal na sandali. Alam nila ang kakayahan ni Edwards na noong nakaraang laban ay nagtala ng 30 puntos, kabilang ang 11 sa ika-4 na quarter sa panalo ng Timberwolves. Hindi na nila hinayaan na maulit ito. Si Ant ay isang pambihirang manlalaro, sabi ni Warriors coach Steve Kerr. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, mainit ang laro niya, kaya inilagay namin ang pinakamagaling naming depensa laban sa kanya. Ayaw naming mag-double team dahil maraming iba pang manlalaro ang maaaring maka-score. Ang plano namin ay hayaang si Gary ang magbantay ng diretso at tulungan siya sa mga gaps upang gawing masikip ang espasyo. Sa unang 3 quarter, nagawa pa ni Edwards ang kanyang laro. Nagtala ng 24 na puntos with 9 of 12 shooting, kabilang ang 4 of 5 from the 3-point line.
Subalit, malaki ang naging epekto ni Payton sa mga turnover ni Edwards na may 4 sa unang 3 quarter. Ngunit ang ika-4 na quarter ay isang bangungot para kay Edwards. Sa loob ng 24 na segundo mula sa pagpasok ni Payton, nanakaw niya ang bola kay Edwards. Isa pang steal ang ginawa niya sa natitirang 1 minute and 1 second na nagresulta sa isang 3-pointer ni Buddy Hield para bigyan ng Warriors ng 112-106 lead. Sa quarter na ito, si Edwards ay naka 1 of 7 from the field at nagtala ng 2 turnover. Mas mahirap ito kaysa noong Sabado ng araw, ani ni Payton. Ang mga tulad niya, hindi mo dapat hayaang maging komportable. Sinubukan ko siyang guluhin sa simula pa lang ng laro at patuloy ko siyang pinagod. Sa huli, kailangan lang higpitan ang depensa at gumawa ng mga plays. Sa huling 5 minuto ng laro, si Payton ang naging pangunahing balakid kay Edwards. Ang Warriors ay nag-block ng 4 na tira sa quarter na ito, kabilang ang isa mula kay Payton at nilimitahan ng Timberwolves sa 16 na puntos sa 6 of 21 shooting 28.6%. Bagamat 2 puntos lang ang naitala ni Payton sa quarter, malaki ang naging epekto niya sa laro, lalo na sa pagpigil sa pag-usad ng Minnesota. May paraan siya para ma-figure out ang mga bagay, sabi ni Stephen Curry. Sa huling 5 minuto ng laro, ginawa niya ang lahat para gawing mahirap ang buhay ni Anthony Edwards. Yan ang ginagawa niya. Dahil wala si Andrew Wiggins na may ankle injury, binago ni Kerr ang starting lineup kasama ni na Draymond Green, Jonathan Kuminga at Curry. Si Buddy Hield ang nagsimula sa kauna-unahang pagkakataon ngayong season at si Payton ang nasa starting lineup sa ikatlong pagkakataon. Walang Wiggs, gusto naming si Gary ang magbantay kay Ant mula sa simula, ani Kerr. Si Gary ay historically mahusay kapag kasama si Steph at gusto rin naming maipasok si Buddy sa rhythm. Ang desisyon na simulan si Payton ay iminungkahi ni Pabail Sidu, ang team's analytics and innovation guru, at ito ay epektibo lalo na laban kay Edwards. Sa tanong kung ano ang naging susi sa ika-4 na quarter, mabilis ang sagot ni Kerr. Si Gary at ang tulong sa likod niya, sabi niya. Malaki ang kontribusyon ni na Draymond at JK sa rim. Ang tulong ni Draymond ang nagbigay daan para mapanatili ni Gary ang presyon kay Edwards. Brilliant si Gary ngayong araw. Bagamat si Edwards ay isa sa mga umuusbong na bituin ng NBA, ang huling quarter ay pag-aari ni Payton na nagpamalas ng kahusayan sa depensa. Bukod kay Payton, hindi rin mapagkakaila ang depensa at opensa na ipinakita ni Green sa laro na ito. Sa katunayan, matapos ang laro may reaksyon itong si Stephen Curry sa night-night celebration and Green over kay Gobert. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.